Isang araw tatayo ako sa gitna ng marangyang bulwagan ng Makati, Shangri-La, pinapanood ang aking taksil na asawa at ang kanyang malupit na ina habang gumagapang sila sa aking paanan upang magmakaawa habang pinalilibutan ng mga ahente ng batas. Sa gabing iyon, bago sila tuluyang mabulok sa kulungan, muli kong maaalala ang misteryosong pulang sobre na naglalaman ng lihim na kasunduan ng aming pamilya, isang kontratang akala nila ay sisira sa akin. Ngunit siya palang magiging simula ng kanilang walang awang pagkawasak. Ang kanilang kasakiman ang nagbukas ng sarili nilang libingan. Ngunit bago marating ang rurok ng aking paghihiganti, kailangan ko munang dumaan sa apoy ng pinakamasakit na pagtataksil sa isang madilim at mabahong silid ng motel. Sign it, Teresa. Huwag mo nang pairalin ang pagiging makitid ng utak mo kung ayaw mong kaladkarin ko ang pangalan mo sa buong bansa. Ang boses na yon, na puno ng puot at kawalan ng galang, ay nagmula sa aking asawa si Manuel. Nakatayo siya sa aking harapan sa loob ng isang maruming motel room sa Pasay, habang ang kanyang mukha ay namumula sa galit at dumi. Sa kanyang tabi ay ang kanyang ina si Doña Consolacion, na may hawak na mamahaling bag, ngunit may bakas ng pandiri sa kanyang mga mata, at ang kanyang sekretarya na si Valerie, na nagkukunwaring umiiyak habang nakatakip ang panyo sa mukha. Inihagis ni Manuel ang isang makapal na tumpok ng mga papel ng divorce at waiver sa aking kandungan. Tingnan mo ang sarili mo. Natagpuan ka naming may kasamang ibang lalaki sa kama. You are a disgrace to this family. Teresa, pirmahan mo ang mga papel na yan ngayon at isuko mo ang lahat ng karapatan mo sa kumpanya or sisiguraduhin ng aking ina na ang mga larawan ng iyong pangangalunya ay ipapakita sa bawat pahayagan sa Maynila bago sumikat ang araw. Sumabat si Doña Consolacion ng may mapait na tono. Wala kang utang na loob. Iniligtas ka ng aking anak mula sa pagiging isang ulila at hampas lupa. Ngunit ganito ang isusukli mo sa amin. Huwag mo nang dungisan ang hiya ng aming pamilya. Pirmahan mo na yan upang matapos na ang kahibangang ito. Bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok si Aling Chona, ang tsismosa naming kapitbahay, na may hawak na kamera at tila nagmamadali. Nako Teresa, hindi ko akalaing magagawa mo ito kay Manuel pagkatapos ng lahat ng kanyang sakripisyo. Ang buong parokya ay naghihintay na ng paliwanag sa labas, napakalaking kahihiyan nito. Tumingin si Manuel sa kanyang mamahaling orasan. Isang oras na lamang bago magsimula ang pre-IPO press conference ng El Sol sa Makati. Batid kong kailangan nilang makuha ang aking pirma sa waiver ng lote sa Cavite na nakapangalan sa akin bago magbukas ang stock market, dahil kung hindi ang lahat ng kanilang ari-arian ay mai-freeze ng bangko dahil sa kakulangan ng collateral. Pinilit nila akong ilagay sa sitwasyong ito upang pilitin akong sumuko sa ilalim ng matinding presyo ng oras. Sa kabila ng matinding sakit sa aking ulo mula sa gamot na ipinainom nila sa aking tsa kanina, naramdaman ko ang lamig na dumadaloy sa aking mga ugat. Tiningnan ko si Valerie. Sa likod ng kanyang panyo nakita ko ang isang mabilis at matagumpay na ngiti sa kanyang mga labi. Alam kong sila ang nag-ayos ng bitag na ito, ngunit hindi nila alam na matagal ko nang pinapanood ang bawat galaw nila. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmakaawa. Dahan-dahan kong inabot ang panulat na inilagay ni Doña Consolacion sa aking harap. Ang aking kamay ay hindi nanginig kahit isang saglit. Kinuha ko ang aking sariling panulat mula sa aking bulsa, ang panulat na naglalaman ng espesyal na tinta ng Pamilya Ilustre, na kusang nabubura pagkalipas ng 24 na oras. Mabilis kong isinulat ang aking lagda sa mga dokumento ng paglipat ng ari-arian. Sa paggawa nito, tinanggal ko rin ang aking simpleng singsing sa kasal at dahan-dahang ipinatong sa ibabaw ng mga papel. Tumingala ako at tinitigan si Manuel ng may malamig na ngiti. Ibinibigay ko sa inyo ang inyong hinahangad, Manuel. Ngunit tandaan mo, ang bawat pirma ay may katapat na kabayaran. Kinuha ni Manuel ang mga papel nang may kasakiman sa paniniwalang nakuha na niya ang lahat ng aking lupain at ang aking katahimikan. Ngunit ang hindi niya alam, ang dokumentong kanyang hawak ay may lihim na sugnay na nag-uugnay sa utang ng El Sol sa kanyang mga personal na ari-arian, isang bitag na pinagana ko sa pamamagitan ng aking pamilya kalahating oras bago sila pumasok sa silid na ito. Ang sandaling isumite niya ang papel na iyan sa bangko bukas ng umaga upang makuha ang pondo ng IPO
Sisimulan niya ang mabilis at walang awang pagguho ng kanyang sariling imperyo. Lumabas ako sa motel habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa kalsada ng Pasay. Hindi ako sumigaw, hindi rin ako lumuha. Sa halip sumakay ako sa isang itim na premium na sasakyan na naghihintay sa gilid ng daan. Ang marahang pag-andar ng makina nito ay nagdala sa akin palayo sa nakaraan, patungo sa isang marangyang penthouse sa Bonifacio Global City. Pagpasok ko sa pribadong elevator, tila iniwan ko na rin ang lahat ng dumi ng pamilya ni Manuel. Sinalubong ako ni Maria, ang aking tapat na personal na katulong mula sa pamilya ilustre. Agad niyang kinuha ang aking basang coat at iniabot ang isang mainit na tsaa. Inihanda na rin niya ang isang mainit na paliguan na may bango ng lavender at isang malambot na sutlang pambahay. Bago pumasok sa banyo, tiningnan ko ang aking lumang suot na pambahay. Ito ang murang damit na binili ni Manuel para sa akin sa isang sale habang palihim siyang nagbibigay ng milyon-milyong piso kay Valerie. Nang walang pag-aalinlangan, hinubad ko ito at itinapon sa basurahan. Ang bawat bakas ng aking pagiging kamchu ay tuluyan ko nang ibinaon sa limot. Pagkatapos kong makapagpalit, umupo ako sa harap ng malawak na bintana na nakaharap sa kumikinang na skyline ng Maynila. Inabot sa akin ni Maria ang isang tablet na naglalaman ng mga ulat sa pananalapi ng kumpanyang El Sol. Ang aking shell company, ang Illustre Trust, ay matagumpay ng nakabili ng 45% ng kabuang utang ng kumpanya ni Manuel mula sa iba't ibang bangko. Konting-konti na lang at hawak ko na ang kanilang leeg. Habang sinusuri ko ang mga numero, nanginginig na tumunog ang aking personal na telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang dumating. Naglalaman ito ng isang screenshot ng lihim na bank account ni Valerie sa Switzerland na nagpapakita ng sunod-sunod na wire transfer mula sa pondo ng El Sol na nagkakahalaga ng milyon-milyong peso. Napangiti ako sa aking sarili. May isang lihim na kakampi na nagmamasid din sa kanila. Samantala sa loob ng isang marangyang subdivision sa Makati sa bahay na madalas kong linisin, nang walang reklamo, may nagaganap na pagdiriwang. Binuksan ni Manuel at Valerie ang isang mamahaling champagne na binili gamit ang ninakaw na pera ng kumpanya. Si Doña Consolacion ay nakaupo sa sofa habang hinahawakan ang nakuhang waiver ng lupa sa Cavite, tila hawak na niya ang buong mundo. Sa kabilang gilid ng sala, si Aling Chona ay abala sa kanyang cellphone, ipinapadala ang aking mga peking larawan sa mga group chat ng mga kapitbahay at kasapi ng parokya habang tumatawa ng malakas. Para sa kanila, ang ulilang si Teresa ay tuluyan ng nawasak at wala ng kakayahang lumaban. Ngunit bumalik ang aking pansin sa kumikinang na tablet sa aking kandungan. Agad kong tinawagan ang aking lihim na broker. Bumili ka pa ng karagdagang 15% ng utang ng El Sol mula sa Union Bank. Gusto ko bago magbukas ang stock market bukas, hawak na natin ang kanilang kapalaran. Hindi pa man natatapos ang aking tawag, biglang sumigaw ang aking telepono dahil sa isang papasok na tawag mula kay Manuel. Sinagot ko ito ng walang ingay. Teresa, nasaan ka na? Naghahanap ka ba ng murang matutuluyan sa gilid ng kalsada? Ang boses ni Manuel ay puno ng kayabangan at pangungutya. I told you before, kung naging mabuti kang asawa, hindi ka sana hahantong sa ganyan. Ngayon wala ka ng kahit ano. Ang lupain mo sa Cavite ay sa amin na. Dahan-dahan kong inilapit ang telepono sa aking bibig, hinayaan ang isang mahinang tawa na lumabas sa aking mga labi. Manuel, asapin mo ang tamis ng iyong tagumpay ngayon. Enjoy every second of it. Dahil ang bukas ay hindi na sa iyo. Agad kong pinatay ang tawag bago pa man siya makasagot. Hawak ko ang isang kristal na baso ng champagne na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng aking penthouse sa BGC. Ang bawat liwanag ng lungsod ay tila sumasalamin sa aking tagumpay at alam kong bukas ang bawat kasinungalingan nila ay magiging mitya ng kanilang sariling sunog. Sa loob ng malawak na opisina ng CEO ng kumpanyang El Sol, maririnig ang mahinang tunog ng mga takong ni Valerie habang masaya siyang naglalakad sa paligid. Inilipat na niya ang kanyang mga gamit sa lamesa na dating ginagamit ko bilang consultant ng kumpanya. Umupo siya sa malambot na leather na upuan, dahan-dahang hinaplos ang lamesa, at kinuha ang aking paboritong seramikang tasa na iniregalo pa sa akin ng aking lola. Tiningnan ni Valerie ang tasa ng may mapait na ngiti. Pinagmasdan niya ang simpleng disenyo nito bago dahan-dahang binuksan ang kanyang kamay
at hinayaang mahulog ito sa sahig. Ang tunog ng nabasag na seramika ay dinala ang lamig sa buong opisina habang ang mga piraso nito ay nagkalat sa sahig. Ay nadulas, my bad. Tumawa si Valerie ng mahina sabay punas ng kanyang kamay gamit ang tissue. Ngunit bagay lang naman sa basura ang mga lumang gamit. Hindi na kailangan ng kumpanyang ito ang anumang ala-ala ng isang hampas lupa. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Consolacion. Hindi man lamang niya tiningnan ang mga basag na seramika sa sahig, habang marahas na lumalakad patungo sa lamesa ni Manuel. Manuel, kailangan natin ng karagdagang pera. Diretsong sabi ng matanda habang inaayos ang kanyang mamahaling alahas. Ang gaganaping charity gala ng parokya ay napakahalaga para sa aking posisyon bilang pinuno ng samahan. Kailangan nating ibenta ang lumang bahay ni Teresa sa Batangas upang madagdagan ang ating pondo. Wala naman siyang magagawa dahil pirmahan na niya ang waiver. Don't worry, Ina. Sagot ni Manuel habang nakasandal sa kanyang upuan, mukhang kampante. Gagamitin din natin ang huling piraso ng lupa sa Cavite na nakapangalan sa kanya bilang collateral para sa karagdagang pautang sa bangko bago ang IPO bukas. Ang tangang ulilang iyon ay naging kapaki-pakinabang din sa huli. Kumatok ang isang lalaki sa pinto at pumasok si Attorney Joaquin dala ang ilang makapal na dokumento. Nagkunwari siyang nag-aalala sa sitwasyon, ngunit may lihim na sulyap siyang ibinigay kay Doña Consolacion na hindi napansin ni Manuel. Manuel, sinuri ko ang mga legal na dokumento ni Teresa, sabi ni Joaquin habang inilalagay ang mga papel sa lamesa. Nananatili siyang tahimik. Malamang ay wala siyang pera upang kumuha ng totoong abogado upang labanan ang paratang ng pangangalo niya. Mukhang tanggap na niya ang kanyang pagkatalo. Habang pinipirmahan ni Manuel ang mga bagong dokumento ng pautang gamit ang waiver ng aking lupa, napansin ng sinumang titingin na ang pirma ni Attorney Joaquin sa ilalim ng papel ay may kakaibang pagkakahawig sa mga lumang dokumento ng pamilya ni Doña Consolacion mula sa nakalipas na 20 taon. Isang lihim na koneksyon na nakabaon sa ilalim ng kanilang mga kasinungalingan. Lumapit si Joaquin kay Manuel at tinapik ang isang makapal na brown na sobre. At kung sakaling magtangka siyang magsalita o lumapit sa media, may hawak akong lihim na file mula sa kanyang nakaraan sa ampunan. May isang pangalan na nakaugnay sa kanyang file, Ilustre. Kung gagamitin natin ito, maaari natin siyang kasuhan ng corporate espionage at ipasok sa kulungan habang buhay upang hindi na siya makapagsalita. Ang mga basag na piraso ng aking tasa ay nanatiling nakakalat sa malamig na sahig, sumasalamin sa nakasisilaw na ilaw ng opisina, habang ang mga buwaya sa loob ng palasyo ay patuloy na nagpaplano ng kanilang susunod na hakbang nang walang kamalay-malay na ang kanilang bawat salita ay naitatala na sa aking sistema. Nakatira sa dilim ng isang tahimik na sulok sa isang cafe sa Greenbelt. Ang sining ng aking pagkukunwari. Sinadya kong magsuot ng isang lumang kupas na damit at patag na sapatos habang ang aking mukha ay nilagyan ko ng kaunting kolorete upang magmukhang pagod at walang tulog, isang perpektong larawan ng isang ulilang walang kalaban-laban. Hindi nagtagal pumasok si Attorney Joaquin. Umupo siya sa aking tapat, dala ang kanyang mamahaling leather na bag at isang peking ngiti na puno ng pakikiramay. Umorder siya ng isang barakong kape bago dahan-dahang inilapit ang kanyang upuan sa akin. Teresa, narinig ko ang lahat ng ginawa nila sa iyo sa motel, sabi ni Joaquin sa isang mahinang boses na tila nag-aalala. Hindi makatarungan ang paratang ng pangangalo niya. Don't worry, nandito ako bilang kaibigan mo at abogado. Ipaglalaban kita kay Manuel, ngunit kailangan muna nating protektahan ang natitirang pera mo sa bangko bago ito makuha ng kanyang ina. Inilabas niya ang isang dokumento mula sa kanyang bag, isang authorization letter na nagbibigay sa kanya ng buong kapangyarihan upang hawakan at pamahalaan ang aking mga personal na bank account at mga legal na file. Abot kamay na hinawakan ni Joaquin ang aking kamay sa ibabaw ng mesa upang magkunwaring nag-aalala. Trust me, Teresa, ako lang ang makakatulong sa iyo ngayon. Ang dumi ng kanyang hawak ay nagdulot ng kilabot sa aking balat, ngunit napanatili ko ang aking mukha na walang emosyon. Dahan-dahan kong binawi ang aking kamay upang kunin ang baso ng tubig at sa ilalim ng lamesa, kinuha ko ang aking panyo upang tahimik na punasan ang kanyang dumi. Attorney Joaquin, sigurado ka bang ligtas ito? Nag-aalangan kong tanong, ginagaya ang isang boses na nanginginig sa takot.
Napakalakas ng impluensya ng pamilya ni Manuel. Ito lang ang tanging paraan, Teresa. Kung pipirmahan mo ito, maaari kong pigilan ang anumang transaksyon ni Manuel bago magbukas ang IPO. Desididong sagot ni Joaquin. Pinulot ko ang aking panulat. Sa pamamagitan ng aking nanginginig na kamay, inilagay ko ang aking pirma sa ilalim ng papel. Ginamit ko ang panulat na may tinta na kusang mawawala pagkalipas ng 24 na oras. Nang buksan ni Joaquin ang kanyang bag upang ilagay ang dokumento, ang aking matalas na mata ay nakakita ng isang lumang kupas na litrato sa loob ng bulsa ng kanyang bag. Ipinapakita nito ang isang batang Doña Consolacion na may kalong na sanggol at sa likod ng larawan ay may nakasulat na petsa at pangalang Joaquin Consolacion. Ang aking hinala ay naging isang ganap na katotohanan. Tumayo si Joaquin, bakas ang matinding tagumpay sa kanyang mga mata at nagpaalam na aayusin ang mga papel. Naiwan akong mag-isa sa lamesa habang ang amoy ng mapait na kape ay nananatili sa hangin. Inilabas ko ang aking lihim na telepono at tinawagan si Attorney Santos, ang tunay na abogado ng pamilya Ilustre. Attorney Santos, simulan mo nang ihanda ang bitag para kay Joaquin. Kakagat na ang isda. Sa loob ng eksaktong 24 na oras ang dokumentong hawak niya ay magiging isang malinis na papel at ang anumang transaksyong gagawin niya gamit ito ay magti-trigger ng isang automatikong alarma ng pandaraya sa Central Bank. Sa loob ng isang lumang mansyon sa Forbes Park, kung saan ang bawat sulok ay natatakpan ng alikabok at lihim na kayabangan, pumasok si Attorney Joaquin sa silid-aklatan. Madilim ang paligid, tanging ang natitirang liwanag ng hapon ang pumapasok sa bintana. Nakatayo roon si Doña Consolacion, nakaharap sa labas, tila isang reyna na nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Isinara ni Joaquin ang pinto ng dahan-dahan bago tuluyang alisin ang kanyang formal na pagkatao bilang isang abogado. Ang mahinang tawag ni Joaquin ay naglaman ng matinding pananabik at nakabaong pait mula sa nakalipas na 3 dekada ng pagiging isang anak sa labas. Humarap si Doña Consolacion sa kanya, walang init ang kanyang mga mata, tanging ang lamig ng interes ng pamilya. Nakuha mo ba ang kailangan ko, Joaquin? Hawak ko na ang pirmadong waiver at authorization ni Teresa. Sagot ni Joaquin habang inilalagay ang papel sa ibabaw ng lamesang mahogany. Napakadali niyang mauto. Akala niya ay ako ang kanyang tagapagligtas. Lumapit si Joaquin ng isang hakbang, may bahagyang emosyon sa kanyang mukha, na tila nagnanais ng isang yakap mula sa ina na nagtapon sa kanya sa ampunan upang maiwasan ang hiya ng kanilang pamilya. Ngunit itinaas ni Doña Consolacion ang kanyang kamay, pinatigil si Joaquin sa kanyang pwesto. Walang pagbabago sa kanyang matigas na mukha. Sa halip na yakap, dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay na may suot na mabigat na gintong singsing, naghihintay na halikan ito ni Joaquin. Huwag mong kalilimutan ang iyong limitasyon, Joaquin. Sabi ng matanda sa isang malamig na tono. Kapangyarihan muna bago ang lahat. Kapag tuluyan ng nawasak si Teresa, ibibigay ko sa iyo ang posisyon ni Manuel sa El Sol. Ngunit hanggang sa oras na yon, ikaw ang aking abogado, hindi ang aking tagapagmana. Linunok ni Joaquin ang kanyang natitirang dignidad. Yumuko siya at dahan-dahang hinalikan ang singsing ng kanyang ina habang ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa lihim na galit at pagnanais na makuha rin ang lahat mula sa matanda balang araw. Sa labas ng pinto ng silid-aklatan, tahimik na nakatayo si Aling Chona. Nagkunwari siyang naghahatid ng mga donasyon para sa parokya, ngunit ang kanyang tainga ay nakadikit sa makapal na kahoy na pinto. Hawak niya ang kanyang cellphone at ang screen nito ay nagpapakita ng isang aktibong audio recording app na dahan-dahang nagbibilang ng segundo. Isang lihim na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Alam niya na ang lihim na ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyong peso at nag-iisip na siya kung sino ang bibili nito sa pinakamataas na halaga. Sa loob ng silid, itinulak ni Joaquin ang dokumento patungo sa kanyang ina. Ngayon, maaari na nating kunin ang lahat ng ari-ariang natitira kay Teresa, sabi ni Joaquin ng may matinding kumpiyansa. Sa loob ng 24 na oras, wala nang matitira sa kanya. Wala siyang pera, walang tahanan, at walang paraan upang lumaban. Ang kaluskos ng mga lumang papel sa ibabaw ng mahogany na lamesa ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid-aklatan, isang tunog ng kasakiman na tuluyan ng nagbukas ng pinto para sa kanilang sariling pagbagsak. Sa loob ng isang marangyang beauty salon sa Makati, pinaliligiran si Valerie ng mga manicurista habang nakaupo sa isang tila gintong upuan. Sa kanyang tabi ay si Aling Chona
na walang humpay ang daldal sa mga kilalang asawa ng mga negosyante sa subdibisyon. Nagkunwaring pinunasan ni Valerie ang kanyang mga mata, gamit ang tissue, ginagaya ang isang biktima. Napakasakit para kay Manuel. Nagpakapagod siya para sa El Sol, ngunit si Teresa, nagnakaw siya ng pondo ng kumpanya upang ibigay sa kanyang driver. I can't believe she degraded the family like that. Ang mga asawa ng mga negosyante ay umiling sa pagkasuklam. Oh my God, napaka-cheap naman niya. She really ruined their reputation. Sa labas ng salon sa loob ng isang madilim na sasakyan na nakaparada sa tapat ng daan, tahimik akong nanonood. Hawak ko ang aking tablet habang nakabukas ang isang live stream ng isang kilalang chismis blogger na binayaran ni Valerie upang siraan ang aking pangalan. Hindi man lamang nagbago ang tibok ng aking puso sa kanilang mga kasinungalingan. Sa halip binuksan ko ang aking secure na folder at ipinadala ang mga tunay na kopya ng bank transfer ni Manuel patungo sa personal na account ni Valerie sa isang tanyag na mamamahayag ng pambansang balita. Ang bawat sentimo ng ninakaw na pondo ay nakasulat doon ng malinaw. Nang lumabas si Aling Chona sa salon, tila may hinahanap siya sa paligid habang hawak ang kanyang telepono. Dahan-dahan kong ibinaba ang bintana ng aking sasakyan. Nang mapatingin si Aling Chona sa aking direksyon, nanlaki ang kanyang mga mata at natigilan siya sa takot. Tiningnan ko siya ng may malamig, ngunit eleganteng ngiti itinaas ko ang aking dalawang daliri bilang pagsaludo bago dahan-dahang itaas muli ang bintana at tuluyang umalis. Habang nagmamaneho ako palayo, isang katanungan ang pumasok sa aking isipan. Alam kong matakaw si Valerie, ngunit wala siyang sapat na connection sa media upang maglunsad ng ganitong kalaking kampanya laban sa akin. Sino ang tunay na nagpopondo sa chismis blogger na ginagamit niya? Sa loob ng salon, biglang gumawa ng marahang tunog ng pag-vibrate ang telepono ni Valerie. Kasunod nito ang sunod-sunod na tunog ng abiso ng mga telepono ng mga mayayamang asawa na nakaupo sa paligid. Isang breaking news alert ang sumabog sa internet. Pambansang balita, ang kumpanyang El Sol ay kasalukuyang sumasailalim sa isang lihim na investigasyon ng Anti-Money Laundering Council dahil sa kahina-hinalang paglipat ng pondo patungo sa isang pribadong banyaga. Ang mukha ni Valerie ay biglang nawalan ng kulay habang ang mga asawa ng mga negosyante ay nagsimulang tumingin sa kanya ng may matinding paghihinala. Sa loob ng isang pribado at eksklusibong club sa Maynila kung saan ang mga pader ay gawa sa mamahaling kahoy ng mahogany at tanging ang pinakamakapangyarihang pamilya lamang ang pinapayagang makapasok, nakaupo si Don Eduardo Ilustre. Sa kabila ng kanyang puting buhok, ang kanyang mga mata ay nananatiling saksaw, tulunag ng isang agila na nagmamasid sa kanyang kaharian. Pumasok ako sa silid, iniwan ang aking simpleng kasuotan at suot ang isang eleganteng sutlang damit. Lumapit ako sa aking lolo at kinuha ang kanyang kanang kamay upang dahan-dahang idikit ito sa aking noo bilang paggalang sa pamamagitan ng pagmamano. Hinawakan ni Don Eduardo ang aking dalawang kamay nang may matinding pag-aalala. Aking apo, napakarami mong dinanas na kahihiyan sa kamay ng pamilyang iyon. Bakit kailangan mo pang tiisin ang kanilang pang-aabuso? Dahil gusto kong makita kung gaano kalalim ang kanilang kasakiman, lolo. Sagot ko ng may matatag na boses. At gusto kong tuluyan silang mawalan ng anumang karapatang gamitin ang ating pangalan bago ko bawiin ang lahat ng sa akin. Inilagay ni Don Eduardo ang kanyang malaking kamay sa aking balikat. Ang lupang ito ay ipinangako sa iyo, aking apo. Walang sino mang may karapatang umapak sa iyong dignidad. Ang pangalang Ilustre ay hindi kalasag ng mga mangmang, kundi isang espada para sa hustisya. Naramdaman ko ang init ng tunay na pagmamahal ng aking pamilya, isang pakiramdam na matagal nang nawala sa akin habang kasama ko si Manuel. Ngunit sa ilalim ng init na iyon, may lamig na unti-unting nabubuo para sa bukas. Inilahad ko sa aking lolo ang huling hakbang ng aking plano. Ang IPO ng El Sol ay gaganapin bukas sa Makati at ang bawat piraso ng kanilang utang ay hawak na ng ating pamilya. Ngunit may isang bagay na binanggit si Don Eduardo na nag-iwan ng lihim na katanungan sa aking isipan. Sinabi niya na mayroon na siyang lihim na kasunduan sa Bangko Sentral ng Pilipinas tungkol sa lisensya sa paglalayag ng El Sol. Anong dokumento ang nilagdaan ng aking lolo sa mga opisyal ng bangko na tuluyang makapipigil sa kakayahan ni Manuel
na magpatakbo ng kanyang mga barko. Tumayo ako mula sa aking upuan, na ituwid ko ang aking likod, tulad ng isang tunay na reyna, at isinuot ang aking pulang trench coat. Bukas sa harap ng lahat ng mga mamamahayag at mga negosyante sa bansa, makikita nila kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng lupang kanilang kinatatayuan. Sabi ko ng may matatag na determinasyon. Ang marahang pagtama ng aming mga kristal na baso sa hangin ay dinala ang tunog ng isang lihim na kasunduan na bumasag sa katahimikan ng pribadong silid at tuluyang nagtakda sa kapalaran ng aking mga kaaway. Sa gitna ng kadiliman ng hating gabi, tahimik akong pumasok sa aking lumang silid sa bahay ni Manuel upang masaksihan ang huling yugto ng aking pain. Hindi nagtagal narinig ko ang marahang mga yabag sa pasilyo, si Attorney Joaquin. Gamit ang password na sinadya kong ipakita sa kanya, noong nagdaang linggo, binuksan niya ang aking pribadong safe. Ang marahang tunog ng mekanismo ng safe na bumukas sa dilim ay bumasag sa katahimikan ng silid. Mabilis niyang kinuha ang mga hard drive at makakapal na folder na may sulat na ElSol Fraud Evidences Original. Nakatayo ako sa dilim ng kabilang sulok ng pasilyo pinapanood. Ang bawat galaw niya sa pamamagitan ng aking telepono na nakakonekta sa isang lihim na kamera sa loob ng silid. Kinuha ni Joaquin ang kanyang telepono at tinawagan si Manuel ng may matinding kasabikan. Manuel, hawak ko na ang mga orihinal na hard drive at dokumento ni Teresa. Wala na siyang anumang ebidensya na maihaharap sa SEC o sa media bukas. Ligtas na ang ating IPO. Pagkaalis ni Joaquin, dahan-dahan akong pumasok sa silid. Nakita ko sa ibabaw ng lamesa ang aking lumang kwaderno na naglalaman ng lahat ng mga resipe at schedule ng gamot na aking isinusulat araw-araw para sa sakit sa tiyan at mataas na presyon ni Manuel. Hinaplos ko ang mga pahina nito bago dahan-dahang punitin ang bawat papel at itapon sa basurahan. Wala nang natitirang sakit sa aking puso, tanging ang lamig ng isang natapos na tungkulin. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Joaquin. Sa likod ng hard drive na kanyang ninakaw ay may nakasulat na maliit na code IL0TRX. Ang code na ito ay isang lihim na tracking key na nagbibigay daan sa aking pangunahing computer upang pasukin at kopyahin ang bawat file ng server kung saan nila isasaksak ang drive na yon. Sila mismo ang nagbigay sa akin ng susi sa kanilang lihim na network. Pababa na ako sa aking sasakyan nang biglang tumunog ang aking telepono. Ito ay isang tawag mula sa aking punong accountant sa Illustre Trust. Ma'am, nakuha na nila ang pain, sabi ng accountant sa isang nagmamadaling boses. Ngunit meron tayong malaking problema. Kakasampa lamang ng mga abogado ni Manuel ng isang emergency injunction sa Korte ng Makati upang i-freeze ang iyong personal na account sa Illustre Trust sa paratang na nagnakaw ka ng pagmamay-ari ng ElSol. Natigilan ako sa hawakan ng pinto ng aking sasakyan. Kung magtatagumpay ang korte na i-freeze ang aking account kahit sa loob lamang ng ilang oras bukas, hindi ko magagawa ang huling transaksyon upang pigilan ang pagbubukas ng IPO ng ElSol. Ang panganib ay biglang tumaas at ang oras ay unti-unti nang nauubos. Sa loob ng isang marangyang suite sa Makati Shangri-La na binalot ng amoy ng mamahaling pabango at tunog ng banayad na tugtog ng jazz, kasalukuyang nagpapakasaya sina Manuel Valerie at Doña Consolacion. Sinusubukan ni Valerie ang kanyang taga-disenyong gown na nagkakahalaga ng milyon-milyong peso na kinuha mula sa pondo ng kumpanya. Humaharap siya sa salamin umiikot ng may tawa tila siya na ang bagong reyna ng Makati. Kinuha ni Doña Consolacion ang isang baso ng champagne at tinawag ang kanyang mga kamag-anak na dumating para sa okasyon. Tiningnan niya ang isang larawan ni Teresa na nakalimbag sa papel ang ginamit nilang ebidensya ng pekeng pangangalo niya. Pinunit niya ito ng walang pag-aalinlangan at itinapon sa basurahan sabay sabing, isang hampas lupa ay mananatiling hampas lupa. Kahit bihisan mo pa siya ng ginto, hindi kailanman magiging kauri natin ang isang ulilang tulad niya. Sa kabilang bahagi ng silid nagtatawanan si Manuel at si Attorney Joaquin habang umiinom ng mamahaling whiskey. Kampanteng-kampante si Manuel dahil nakuha na nila ang utos ng korte na i-freeze ang aking personal na account sa Illustre Trust sa darating na alas 9 ng umaga. Naniniwala silang wala na akong anumang lakas upang lumaban bukas. Habang nagdiriwang sila nagtataka si Valerie dahil sinubukan niyang buksan ang kanyang bank account sa Switzerland
sa pamamagitan ng kanyang telepono, ngunit ang aplikasyon ay patuloy lamang sa pagloading. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang pribadong broker sa ibang bansa upang suriin ang kanyang pondo, ngunit walang sumasagot sa kabilang linya. Isang kakaibang katahimikan mula sa kanyang bangko ang nag-iwan ng lihim na kaba sa kanyang dibdib. Samantala sa aking tahimik at madilim na penthouse sa BGC, nakaupo ako habang pinapanood ang kanilang mga post sa Instagram. Hindi ako natatakot sa kautusan ng korte na i-freeze ang aking account. Ang hindi alam ni Manuel at ng kanyang mga abogado, ang account na kanilang pinuntirya ay isang decoy lamang na naglalaman ng maliit na halaga. Ang lahat ng aking pondo at ang mga binili kong utang ng El Sol ay nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng Illustre Group Holdings, na pagmamay-ari ng aking lolo, isang pader na hindi kailanman magigiba ng anumang lokal na korte. Habang masaya silang nagtatawanan sa suite, biglang nanginginig na tumunog ang telepono ni Manuel dahil sa isang natanggap na mensahe mula sa isang hindi kilalang nagpadala. Binuksan ni Manuel ang mensahe at binasa ang nakasulat. Salamat sa paglipat ng lahat ng ari-arian at utang ng El Sol sa Illustre Trust. Ang kontrata ay may ganap ng bisa simula ngayong hating gabi. Ang kanyang naungiti ay biglang nawala at isang malamig na pawis ang nagsimulang mabuo sa kanyang noo habang tinititigan ang mensahe na hindi niya maunawaan. Ang tunog ng tawa ng mga kontrabida ay patuloy na sumabay sa tugtog ng jazz sa background ng suite, habang ang bawat segundo ay dahan-dahang naglalapit sa kanila sa kanilang sariling paghuhukom. Sa loob ng Grand Ballroom ng Makati Shangri-La, natatakpan ang buong paligid ng nakasisilaw na liwanag ng mga flash ng camera at ingay ng mga sikat na tao sa lipunan. Puno ang bulwagan ng mga mamamahayag, mga sikat na negosyante at mga kilalang mukha sa telebisyon upang saksihan ang formal na pagbubukas ng IPO ng El Sol. Naglalakad sa pulang kapilyuhan sina Manuel at Valerie, magkahawak ang kanilang mga kamay, habang itinataas ni Valerie ang kanyang kamay upang kumaway sa mga kamera na tila isang tunay na mayaman. Sa gilid ng karamihan, siksikan si Aling Chona, abalang-abala sa pagkuha ng mga larawan para sa kanyang social media page, habang patuloy na gumagawa ng mga panirang caption tungkol sa taksil na dating asawa ni Manuel. Nakatayo naman si Doña Consolacion sa harap ng isang grupo ng mga mamamahayag na may hawak na mga mikropono. Ang aking anak na si Manuel ang mukha ng tagumpay ng El Sol, sabi ng matanda ng may matinding kayabangan sa kanyang boses. Napatunayan namin ngayon na ang hiya at malinis na pangalan ng aming pamilya ay hindi kailanman madudungisan ng sinumang hampas lupa. Ngayon handa na kaming pamunuan ang buong bansa. Umakyat si Manuel sa entablado upang ihanda ang kanyang sarili sa pagpindot ng seremonyal na button ng IPO. Ngunit sa sandaling iyon, isang kakaibang katahimikan ang nagsimulang kumalat mula sa likod ng bulwagan. Ang mga bulong-bulungan ay mabilis na lumaganap na tila isang apoy sa tuyong damo. Habang nakangiti si Valerie sa harap ng isang mamamahayag upang kumuha ng larawan, napansin niya na biglang ibinaba ng photographer ang kanyang camera. Sa katunayan, ang lahat ng mga mamamahayag at cameramen sa harap ng entablado ay sabay-sabay na humarap at itinutok ang kanilang mga lente patungo sa malaking pinto ng ballroom. Naiwan si Valerie na nakatayo sa dilim habang ang kanyang peking ngiti ay natuyo sa kanyang mukha nang ang lahat ng atensyon ay mabilis na lumipat palayo sa kanya. Isang lihim na katanungan ang pumasok sa isipan ni Manuel habang nakatayo sa entablado. Bakit ang mga gwardiya ng hotel na may mahigpit na utos na harangan ang anumang hindi inanyayahang bisita ay biglang lumisan sa kanilang pwesto at yumuko nang pumasok ang mga bagong dating? Sino ang nagbigay sa kanila ng utos na magparaya? Ang malalaking pinto ng ballroom ay marahas na bumukas. Pumasok ako sa bulwagan suot ang isang nakasisilaw na emerald green gown, ang opisyal na kulay ng pamilya Illustre, na nagpapakita ng sinaunang kapangyarihan at kayamanan ng aming angkan. Kasama ko ang 2 linya ng mga elite na pribadong gwardiya at sa aking tabi ay naglalakad ang mismong tagapangulo ng Securities and Exchange Commission. Ang tunog ng aking mga takong na tumatama sa makintab na marmol na sahig ng ballroom ay umaalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na bulwagan, isang tunog na naghudyat ng simula ng kanilang katapusan. Tumakbo si Manuel pababa ng entablado, pilit na itinatago ang takot sa likod ng kanyang galit. Teresa, paano mo na atim na pumasok dito nang walang pahintulot?
Security, kalad ka rin ninyo palabas ang baliw na babaeng ito. Ngunit bago pa man makalapit ang mga gwardya ng hotel, mabilis silang hinarangan ng aking mga pribadong illustre guard na naging dahilan upang mapaurong si Manuel ng may matinding gulat. Umakyat ako sa entablado ng may ganap na kapayapaan at kinuha ang mikropono. Ang aking boses na narinig sa buong ballroom ay malamig ngunit napakaganda. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Teresa Illustre, ang nag-iisang tagapagmana ng Illustre Group, ang tunay na nagmamay-ari ng lupain sa Cavite, at ang pangunahing nagpapautang na may hawak ng 70% ng utang ng El Sol sa bangko. Sumigaw si Doña Consolacion mula sa ibaba ng entablado na tila isang nawalan ng bait. Kasinungalingan siya ay isang magnanakaw, isang ulila. Joaquin, ipakita mo sa kanila ang kanyang pirma sa waiver. Ipakita mo sa kanila na isinuko niya ang lahat sa amin. Umakyat si Attorney Santos sa entablado at pinagana ang malaking LED screen sa likod ko. Sa halip na aking pirma ang dokumentong ipinakita sa screen ay isang malinis na papel. Ang tinta ay tuluyan nang nawala na nag-iwan lamang ng opisyal na tatak ng korte. At sa tabi nito ipinakita ng screen ang mga tunay na kopya ng paglilipat ng pondo ng kumpanya ni Manuel patungo sa personal na account ni Valerie kasama ang mga peking dokumentong isinumite ni Joaquin. Kinuha ng tagapangulo ng SEC ang mikropono. Dahil sa mga napatunayang kaso ng malakihang pandaraya sa korporasyon at paggamit ng mga nakaw na pondo, ipinag-uutos ng Securities and Exchange Commission ang agarang suspension ng IPO ng El Sol. Lahat ng transaksyon ay opisyal ng frozen. Nanginginig ang buong katawan ni Valerie. Sa pagkakita na ang kanyang pangarap na maging isang bilyonaryo ay naging abo, sinubukan niyang gumapang patungo sa entablado upang hawakan ang aking damit at magmakaawa. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa nang may matinding pagkasuklam. Bahagya akong dinala ang aking hakbang pabalik upang hindi madampian ng kanyang mga kamay ang aking sutlang damit. Lumapit ako sa mikropono at malamig na sinabi, "Valerie, ang mga basurang tulad mo ay hindi pinapayagan sa loob ng ballroom na ito. Umalis ka." Natigilan si Joaquin na pagtanto na ang kanyang karera at buhay ay tuluyan ng natapos. Nagtataka siya kung paano ko nakuha ang eksaktong audio recording ng kanyang lihim na pakikipagkita kay Doña Consolacion sa silid aklatan. Tumingin ako kay Aling Chona na nakatayo sa likod, hawak ang kanyang bag na naglalaman ng perang ipinadala ko sa kanya kanina bilang kapalit ng recording. Ang camera na tumatakbo sa pamamagitan ng pagkain ay palaging napupunta sa pinakamataas na nagbabayad. Bumukas muli ang malalaking pinto ng ballroom. Isang pangkat ng mga armadong ahente mula sa National Bureau of Investigation ang pumasok at pinalibutan sina Manuel, Valerie at Joaquin. Ang tunog ng mga flash ng camera na walang humpay na kumikislap sa kanilang mga putla at takot na mukha ay lumikha ng isang nakasisilaw na bagyo na nagtala ng kanilang pinakamalaking kahihiyan sa pambansang telebisyon. Sa labas ng Makati Shangri-La, natatakpan ang kalsada ng mga sasakyan ng media at pambansang telebisyon. Pinapanood ng buong bansa ang live na pag-aresto kina Manuel, Valerie at Joaquin habang pilit silang iniaakyat ng mga ahente ng NBI sa sasakyan ng pulis. Ang mga mamamahayag ay walang humpay sa pagtatanong tungkol sa malakihang pandaraya at pagnanakaw ng pondo ng kumpanya. Sa loob ng ballroom, naiwan si Doña Consolacion na nakaupo sa sahig, umiiyak at sumisigaw sa kanyang mga kaibigan sa Forbes Park upang tulungan siya. Ngunit ang bawat isa sa kanila ay umiwas ng tingin, dahan-dahang lumakad palayo upang protektahan ang kanilang sariling hiya mula sa dumi ng pamilya Consolacion. Nang lumabas ang matanda sa hotel, sinusubukan niyang takpan ang kanyang mukha mula sa mga camera. Sa kanyang pagmamadali, mabitawan niya ang kanyang mamahaling Spanish lace fan, ang kanyang pinakapaboritong alaala na nagpapakita ng kanyang huwad na dugong bughaw diretso sa isang malalim na putikan sa gilid ng daan. Tiningnan niya ito nang may matinding takot, ngunit mabilis siyang itinulak ng mga pulis patungo sa sasakyan. Ang kanyang huwad na kaharian ay tuluyan ng nalunod sa putik. Nang makita ako ni Manuel, habang iniaakyat siya sa kotse, sumigaw siya ng may matinding desperasyon. "Teresa, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Ginawa ko lang ang lahat para sa ating kinabukasan. Mangyaring kausapin mo ang iyong lolo." Nakatayo ako sa gilid ng aking sasakyan, tinitigan ko siya ng may ganap na lamig.
Walang galit sa aking mga mata, tanging isang malawak na kawalan. Pumasok ako sa loob ng aking limousine at isinara ang pinto nang walang sinasabing kahit isang salita. Ang aking katahimikan ang naging pinakamasakit na parusa para sa kanya. Samantala, nagmamadali si Aling Chona na burahin ang lahat ng kanyang mga panirang post laban sa akin sa social media, pilit na pinapalitan ang mga ito ng mga papuri para sa dakilang Teresa Ilustre. Ngunit huli na ang lahat dahil ang aking IT team ay nakakuha na ng sapat na ebidensya upang kasuhan siya ng cyber libel at ang kanyang bank account ay pansamantala ring ipina-freeze ng korte. May isang lihim na katanungan na nag-iwan ng kapayapaan sa aking isipan. Ano ang mangyayari sa mga ordinaryong empleyado ng El Sol na walang kinalaman sa krimen inayos ko, na ang lahat upang ang Ilustre Group ang sumalo sa operasyon ng kumpanya upang masigurong ligtas ang trabaho ng bawat tapat na manggagawa. Umupo ako sa malambot na leather na upuan ng aking sasakyan, pinanood ang unti-unting paglayo ng mga ilaw ng Makati sa aking bintana. Tapos na ang laro, Manuel. Oras na para sa aking bagong simula. Bulong ko sa aking sarili. Ang tunog ng sirena ng pulis na unti-unting nawawala sa ingay ng mabigat na trapiko ng lungsod ay naghudyat ng pagtatapos ng sigwa at ang pagsisimula ng aking bagong buhay bilang isang tunay na reyna. Sa loob ng bagong silid ng CEO sa Ilustre Tower sa Bonifacio Global City, pinaliligiran ang buong paligid ng amoy ng mga sariwang puting orkidya at rosas. Napakalawak ng silid kung saan ang dingding na gawa sa salamin ay nagpapahintulot sa liwanag ng araw na dahan-dahang magdala ng init sa buong espasyo. Nakatayo ako sa harap ng bintana, pinapanood ang magandang pagsikat ng araw sa Manila Bay. Ang buong lungsod ay nagsisimula pa lamang magising, ngunit ang aking mundo ay may ganap na kapayapaan. Pumasok si Attorney Santos, dala ang mga huling legal na ulat. Ipinahayag niya na opisyal ng nahatulan ng 20 taong pagkakakulong sina Manuel at Valerie dahil sa malakihang pandaraya at pagsasabotahe sa ekonomiya ng kumpanya. Si Joaquin naman ay tinanggalan na ng lisensya bilang abogado habang buhay at kasalukuyan ding naghihintay ng kanyang hatol sa loob ng kulungan. Nakinig ako ng walang anumang emosyon. Tinatanong ko ang aking sarili na patawad ko na ba sila. Ang kapatawaran para sa akin ay hindi nangangahulugang kailangan kong makipagkasundo sa mga taong sumira sa aking tiwala. Ang kapatawaran ay ang pagpili na alisin ang kanilang kapangyarihan, nasaktan ako, at tuluyang ibaon ang kanilang pangalan sa limot. Nahanap ko na ang aking kapayapaan, hindi dahil sa kanilang pagdurusa, kundi dahil sa aking pagpili na mabuhay ng malaya at marangya palayo sa kanila. Hinawakan ko ang aking pilak na krus, na kwintas ang tanging alaala, na iniwan ng aking yumaong ina noong ako ay iwan sa ampunan, upang protektahan laban sa mga kaaway ng aming pamilya. Tumingin ako sa asul na langit at bumulong. Para sa iyo ito, ina. Ipinangako ko at napanatili ko ang ating pangalan. Gusto kong iwan ang aral na ito sa bawat naglalakbay na puso. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nanghihingi ng pagsira sa sariling dignidad. At ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi nagmumula sa pagiging kamchu sa harap ng mga mapang-abuso. Kung minsan ang pinakamahusay na paraan upang labanan ang pagtataksil ay ang pagpili na maging matatag, maging matagumpay, at iwanan ang mga nagtaksil sa loob ng kanilang sariling dumi habang ikaw ay patuloy na lumilipad patungo sa silangan. Ipinahayag ni Attorney Santos na ang kinatawan ng Central Bank ay naghihintay na sa labas upang iabot ang huling plano ng pagsasama ng El Sol sa Ilustre Group at kasama niya ang isang tanyag na batang tycoon sa industriya ng paglalayag na nagnanais na makipagtulungan sa ating pamilya. Isang bagong kabanata at isang bagong misteryo ang naghihintay sa likod ng pinto. Humarap ako ng may buong tiwala sa sarili, suot ang aking navy blue na power suit. Ang aking ngiti ay puno ng lakas at pag-asa para sa bukas. Lumakad ako patungo sa pinto upang simulan ang aking unang opisyal na pagpupulong bilang tagapangulo ng Ilustre Group. Ang marahang tunog ng pagbuka ng pinto na nagdala ng liwanag ng umaga sa aking silid ay naghudyat ng aking huling tagumpay. Ang marahang pagbukas ng pinto patungo sa liwanag ng umaga ay hindi lamang nagdala ng bagong kabanata para kay Teresa, kundi isang patunay na ang pinakamadilim na gabi
ay palaging sinusundan ng pagsikat ng araw. Mga mahal kong tagapakinig, kumusta kayo? Maraming salamat sa pagsama sa akin sa huling yugto ng paglalakbay na ito. Bilang inyong tagapagsalaysay, habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko mapigilang mapaluha at makaramdam ng matinding kirot sa aking dibdib, partikular na sa eksena kung saan si Teresa ay nag-iisa sa madilim at mabahong motel room sa Pasay, pilit na nilalabanan ang laso ng gamot, habang pinapanood ang kanyang asawa at biyenan, na pinipilit siyang isuko ang kanyang natitirang dignidad. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Hango ito sa mga totoong sugat ng maraming kababaihan sa ating lipunan na patuloy na lumalaban sa gitna ng pang-aapi at kawalan ng katarungan, upang muling itayo ang kanilang sariling buhay ng mas rurok at mas rukro para sa inyo. Tama ba ang naging pasya ni Teresa na piliin ang malamig na katarungan ng batas sa halip na ang tradisyonal at madalas ay nakalalasong pagpapatawad sa mga nagtaksil sa kanya, tulad ng tintang kusang nabubura na kanyang ginamit upang iligtas ang kanyang mga ari-arian? Nawa ay hayaan din nating tuluyang mabura ang mga masasakit na alaala ng nakaraan, habang nananatiling malinis, matatag at buo ang papel ng ating sariling puso. Nais kong magtanong ng buong puso, nasaan kayo ngayon habang pinakikinggan ang kwentong ito? Kayo ba ay nagluluto para sa inyong pamilya sa kusina, nagpapahinga sa inyong silid, o marahil ay pauwi galing sa isang mahabang araw ng trabaho? Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Ibahagi ang inyong sariling kwento at karanasan, dahil dito ay palaging may isang kaibigan na handang makinig sa inyo. Huwag din nating kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito sa inyong mga mahal sa buhay upang maghatid ng inspirasyon. Sana ay manatili kayong ligtas, matatag, at laging may pagpapahalaga sa inyong sariling halaga. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig at pag-asa. Pamagat ng kwento ang lihim na pamana ng ilustre paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at mga pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang nilikha para sa layuning libangan at upang maghatid ng positibong mensahe. Ang karapatang ari ng kwentong ito ay pagmamay-ari ng Channel Pinoy Love Stories.